narito na ang mga baon kong chika for tonight. Matapos magbida sa Grazilda, Glyza De Castro, ano kaya ang feeling na supporting role na lang siya sa epic serye na pagbibidahan ni Marian Rivera? At Richard Gutierrez at Solen Yusaf, nag-post Valentine's date nga ba sa sinihan? Ang mga detalye niyan at iba pang chika, ihahatid ko sa inyo maya-maya lang. Salamat, Pia. Inaabangan na muling pagharap sa Senado bukas ng dating budget officer ng Sandatang Lakas na si retired Lieutenant Colonel George Rabusa. Pero ngayon pa lang, sinabi niyang wala siyang hawak na ebidensya magsasangkot kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa katiwalian sa pondo na militar. Nakatutok si Joseph Morong, eksklusibo. I showed him a document noon kay Mike Defensor. May isang item kasi doon sa pinakita ko sa kanya na maaaring magturo kay GMA. So, nung pinakita nga daw niya kay GMA na nasa trip sila, halos mahulog sa upuan si GMA. Ito ang sabi noon ni retired Lieutenant Colonel George Rabusa na base raw sa dokumentong hawak niya, maaaring madawit si dating Pangulong Gloria Arroyo sa sumingaw na baho ng korupsyon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sabi pa ni Rabusa noon, ang dokumentong hawak niya ay maaari sana magpalakas sa inihain na impeachment complaint laban sa dating Pangulo. Sinabi rin niyang sa Senado na lamang niya idedetalye ang nilalaman ng dokumento. Pero sa pagharap ulit ni Rabusa sa GMA News, kumambyo na siya. Sir, may document daw kayo na hawak linking former President Arroyo. The same summary ng documents na nilabas ko. Yun nga, sinasabi niya no, na it's better na wag lalabas to kasi baka maka-apekto sa impeachment, but not directly linking the President. Ang hawak daw niyang dokumento ay tungkol sa nangyayaring conversion o illegal na paggamit ng pondo ng AFP. Wala raw dokumentong maaaring magdawit sa dating Pangulong Arroyo. Ang kinakatakot niya lang noon is baka magkaroon ng problema in the armed forces dahil ang laking corruption in the armed forces, baka magkaroon ng problema dahil at the time yung impeachment complaint was going on. Sabi siguro niya sa isip niya, baka pag lumabas ito, madagdagan ng problema. So yun, magkaroon ng problema among the armed forces. Sinisikap pa namin kunan ng pahayag ang kampo ng dating Pangulo. Bukas sa katakdang tumistigo ulit si Rabusa sa Senate Blue Ribbon Committee. Imbitado rin ang asawa ni dating AFP Comptroller General Jacinto Ligot. Pati na ang mga dating AFP Chiefs of Staff na sina General Roy Cimatu at General Jumedo Villanueva na pinaglingkuran ni Rabusa, tulad ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Isiniwalat raw niya ang korupsyon sa AFP hindi para maghugas kamay, kundi para maglinis ng konsensya. Ibinasura na raw ng Sandigan Bayan ng 1 taon na reklamong plunder na isinampa laban sa kanya noong 2004. Kasong perjury na lamang ang nakabinbin sa Metropolitan Trial Court. Sir, pwede ba kayong kasuhan after yung mga sinabi niya? Jesus Maria Joseph naman I risk my life already dito, tapos kakasuhan pa nila ako. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Taong 1986 nang maibalik sa ating bansa ang demokrasya. Pero bago ang makasaysayang pangyayaring iyon, ano nga ba ang mga naganap? Makikita po ang ilang memorabilia sa Bantayog Memorial Center. Nakatutok si JP Soriano. Ito ang Inang Bayan Monument sa harapan ng Bantayog Memorial Center. Likha ng iskultura si Eduardo Castillo, ilang buwan matapos ang EDSA People Power 1. Pag-alala raw ito sa mga lumaban noon sa martial law. Sa loob, makikita ang Hall of Remembrance. Narito ang mga larawan at ilang gamit ng mga lumaban para maibalik ang demokrasya, gaya ng mag-asawang Ninoy at dating Pangulong Cory Aquino. Para raw lubos na maunawa ng EDSA People Power 1, importanteng malaman muna mga pangyayari bago ang panahong iyon. Dito sa Bantayog Museum nakalatag ang mga natatanging impormasyon at memorabilia simula ng panahon ng Rehimeng Marcos hanggang sa idineklara niya ang martial law at ang mga nangyaring karahasan sa panahong iyon. Tampok din ang tinaguriang first quarter storm noong January 1970, ang mga serya ng kilos protesta ng mga estudyante at militante na nauwi sa kaguluhan.
May mga kuha rin ng karahasan umano noong Administrasyong Marcos, maging ng tinaguriang Jabida Massacre, kung saan mahigit 40 Muslim trainees umano ang pinapatay. Ito naman ang unang pinakamalaking pagkilos noon laban kay Marcos na pinangunahan ni dating Senador Jose Diokno sa Plaza Miranda matapos tanggalin ang writ of habeas corpus at nagkaroon ng warrantless arrests. Ito ang original vital documents ng Proclamation 1081 o martial law. At ito naman ang orihinal na listahan ng mga pinaaresto ni Marcos, gaya nila Senador Ninoy Aquino, Mitra at Diokno. Narito rin ang hindi na ilathalang kopya ng pahayagang Manila Chronicles, isang araw matapos ang ideklara ang martial law. May replika rin ng kulungan ng mga political prisoner noon. May mga larawan din ng patuloy na pag-aaklas ng ilibing at pinatay si dating Senador Ninoy Aquino. Hanggang snap elections at humantong sa people power. Yung pagkakaisa ng mga tao na okay, tama na ito, sobra na, diba? Yung ganun. At with the firm resolve also na sa isang pamamaraan na dapat sinusuport ng mas nakararami ang isang solusyon na talagang makakapagpaalis sa ating dictator. May replika rin ng isa sa mga tangkeng pumalibot sa EDSA at ang isa sa mga rebuto ng Birheng Maria na bit-bit ng ilan sa mga madreng nakiisa. Sa unang pagkakataon, ipinakita ang ilan sa original copy ng news item ni dating Senador Jovito Salonga tungkol sa sitwasyon ng Pilipinas na palihim niyang ipinadala sa foreign media. Umaasa ang mga taga-Bantayog Memorial Center na manatiling sariwa ang alaala ng kasaysayan di lang sa mga kabataan ngayon, kundi maging sa susunod pang henerasyon. Suriin natin ang ating kasaysayan because tayo dapat ang sumulat nito. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Tungkol pa rin po ito sa balita tungkol po dun sa tatlong kapwa nating Pilipino, mga kababayan natin nakataktang bitahin sa China. Gusto lang po namin linawin na yung pong napanood ninyong larawan, yan, yung litrato niya na napakita namin kanina, ay galing po sa pahayagang Philippine Daily Inquirer. Susunod! Sa China, isang lalaki, 4 na taon nang may kutsilong nakabaon sa ulo. Supercomputer, tinalo ang 2 kalahok sa isang sikat na quiz show sa Amerika. Ang ating Pilipinas Scouts sa Baguio sunod na mag-iensayo. Pinag-uusapang estilo ng buhok ni Congressman Manny Pacquiao. Ginaya nga ba si Justin Bieber? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.